Isang magandang araw na naman sa inyong lahat mga ka-G-Lovers, nagbabalik muli Giovanni B. So may i-share na naman ako sa inyo na kakaibang problema to. So ang problem nito mga ka-G-Lovers ay laging pumuputok yung fuse. Pero yun o, nakatatlo na akong fuse nyo, no? Kita nyo? Pero good naman yung output nito. Yung walang output nito good naman. Good naman yung voltage biasing nito. Lahat sila 0.3 volts. So nagtataka ako bakit laging pumuputok yung fuse pag nakakabit tong output. Pero pag hindi naman nakakabit output, hindi naman pumuputok yung fuse. Chinik ko na yung diode niyan. Chinik ko na rin yung capacitor niyan. So good naman. Kaya ginawan ko na to ng video, baka maka-experience kayo ng ganitong trouble. At least meron kayong idea kung paano natin siya ayusin. O diba? So, nakakalito to mga ka-G-Lovers. Pag tiningnan mo na to, wala pa siyang history ng repair. So, akong unang naka-repair nito. So, ako pa nga tumanggal ng output nito. Yan, kita nyo, tinanggal ko na kasi itong output para i-check kung may shorted. Pero wala akong nakitang shorted. Tinanggal ko na rin tong capacitor. Chinik ko kung shorted. Hindi naman. Kasi yung side lang, sa kabilang side lang yung laging pumuputok ng fuse. Dito sa kabila ay good naman. So, hindi masyadong pumuputok yung fuse. Yung mga diode niyan, lahat yan tinanggal ko. Pero good naman nung chinik ko mga ka-G-Lovers. Kaya ito itong masasabi ko sa inyo, nakakalito to. So, ginawan ko ng video, at least meron kayong idea kung paano ayusin yung mga ganito. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. So, linagyan ko muna siya ng fuse, pansamantala yan, no. Dinampiran ko kasi kahit isang truck ay lagay natin na fuse dito, talagang wala. Uubusin lang yan. So, nilagyan ko muna ng jumper wire na sakto sa laki niya. So, 10 ampere yung nakalagay dyan. So, tingnan nyo maigi. So, bali, okay yung fuse natin. So, pag chinik mo dito, yan, hindi naman shorted yung capacitor niyan kasi tinanggal ko na yan. Yan. Kita nyo. Yan. Wala ka dyan madidetect na shorted. Tingnan nyo. Nagbabasir yan kasi may charge pa yan. Yan. O, kita nyo, naalis na yung charge. So, nagtataka ako, laging pumuputok yung fuse. Okay naman tong mga output niya. Ito, lahat ng output na to. Okay naman, wala naman sumabit dyan. Wala naman sumayad sa heatsink niya. Pero pag tinanggal mo yung output, pag pinower mo, hindi pumuputok yung fuse. Pero pag nakalagay yung output, pumuputok yung fuse. Kaya nakakalito nga mga ka-G-Lovers, sinasabi ko sa inyo, tingnan nyo maigi ha. Ipa-plug in natin yan. Tingnan nyo ha. O, plug in ko, tapos tingnan nyo sa may side na yan, yung nilagyan natin ng fuse, tingnan nyo. Power on ko ha, tingnan nyo. Yan, kita nyo? Umilaw siya, o may spark siya. Pag tiningnan mo siya, yan, putol na naman, diba? Yan, putol na naman. So, yun yung sinasabi ko sa inyo mga ka-G-Lovers. Kahit isang truck ilagay mo dyan, laging puputok ng puputok yan. Pag hindi mo nahanap yung punot dulo ng nagpaputok nyan. So, bali, pinag-iisipan ko ito mga ka-G-Lovers, baka sa output yung problema natin. Kasi chinik ko na lahat. Chinik ko na yung output, chinik ko na yung capacitor, chinik ko na yung diode. Okay naman yung voltage biasing. 0.3. Pero bakit kaya laging pumuputok yung fuse? Yan, kahit tanggalin ko na yung sa connection ng speaker, ganun pa rin, pumuputok pa rin yung fuse niyan. Boss, pinakalsay mo, boss. So magti-trace muna tayo. So ang ginawa ko dito mga ka-G-Lovers, tiningnan ko, inisipan ko ng maigi. Sa isang side lang kasi yung may problema. So ito, nilapit ko, diba? Ituturo ko sa inyo kung saan side lang yung may problema. So, nakatanggal na natin to. Kahit tinanggal ko na yan, lagyan ko ng fuse. Pag inon mo, ganun pa rin, putok ng putok yan. So, ulitin natin mga ka-G-Lovers. Tanggalin natin yan, connection ng speaker. Baka kasi
Minsan kasi pag may shorted yung speaker connector natin, talagang puputok yung fuse niyan. So pag automatic on ng relay niyan, puputok yung fuse. Kasi shorted nga eh. So ulitin natin, tinanggal ko yung connection ng papuntang speaker. So ito. Kabit ko muna to, lagyan natin ulit ng fuse. So sinakto ko lang sa laki na nakalagay na fuse dyan. 10 ampere yung nakalagay na fuse. So sinakto ko lang yung laki niya. Para in case na may problema siya, automatic cut off yung fuse, di ba? So wala nang manadamay masyado na iba. So ang hirap nito mga ka-J lovers kasi okay yung biasing nito eh. 0.3. Talagang okay na okay yung mga output niya. So bakit kaya? So dinidiscover ko dyan mga ka-J lovers, talagang pinahirapan ako nito. Pero at least sa inyo, at least magkakaroon na kayo ng idea kung paano natin siya ni-repair o meron na kayong guide. So ito, side na to, okay yan. Hindi dyan nagkakaproblema. Kasi pag tinanggal ko yung apat na output na sa side na to, okay yan, hindi pumuputok yung fuse. Dito lang sa may side na to, itong side na to, itong side na to, di ba? Kaya suyurin natin yan mga ka-J lovers. Baka ang problema nito sa output, baka may shorted yung output nito. So i-check natin, may leak, di natin masabi. So aalamin natin. Aalamin natin yan na mga ka-J lovers. Pero ito, so nakuha ko na to. Alam ko na kung anong problema nito kasi ito ginagawa ko na lang itong video na to na parang inano ko na lang yung nilalapatan ko na lang ng aking boses. So ito, inayos ko na to kahapon pa yata to video na to. So itong side na to ang problema niyan mga ka-J lovers. Itong side na to, ito. So yurin lang natin. Itong side na to, yan. Pag sinuyod natin yan, papunta na yan dun sa pinaka-amplifier natin. So may dinaanan siya dito, ito. Ito yung sa protection niya kasi dinaanan niya na jumper wire, papunta yan dun sa ano niya, sa mga transistor din para mag-switch off yung relay pag may DC. Yan, ito. Yan, ito. So ang gagawin natin, ihang ko muna yan. So kita nyo, wala pa yan history ng solda yung ihang natin. Tapos ito sa kabilang side naman, yan, pag sinuyod natin, yan, ito kasi good to. Yan, good yan. Papunta na rin yan dun sa amplifier natin. So ito lang ang may problema. So ang nating lang, ihang ko muna. Tapos power on natin kung magpuputok pa ba yung fuse. So ito, nilapit ko na. Ito siya, ito yung laging pumuputok. Ito hindi. Okay, yan na. Itong side na to, yan, papunta siya dito. Yan. Ito, ihang natin. Papunta yan dyan, sa transistor na yan, na maliit. So hang natin, tapos power on natin ulit. Tingnan natin kung puputok pa ba yung fuse. So para makasigurado tayo, sa kabila pang channel, ihang natin. Pero sa kabilang channel nito ay okay naman, walang problema. Paano ko nasabing walang problema sa kabilang channel? Kasi inapat-apat ko kasi yan. Tinanggal ko muna sa apat na output sa kabilang channel. Inon ko, pumutok ulit. Tapos sa kabila naman, hinang ko naman, tapos sa kabila kinabitan ko, hindi na pumutok. Kaya okay yung kabilang channel. So dito lang sa side na to ang may problema. So yan, hinang natin mga ka-J lovers. Yan, nakahang na yan. Tapos yung isa, hang ko pa para wala kayong masabi na kahit sa kabilang channel, lang ko pa rin. Itong isa na to. Sa kabilang channel kasi itong isa na to. Pero good yan, sa kabilang channel, walang problema yan. Ito lang side na to talaga may problema. So, hang pa rin natin siya. Tapos, power on natin kung puputok pa ba yung fuse ulit. Kasi pag pinapower on ko to mga ka-J lovers, pag nilagyan mo siya ng multimeter sa
capacitor. Pag inon mo siya, meron siyang voltahe tapos automatic siya magda-drop, pak, cut off na yung fuse, wala nang voltahe. Yan, hindi naman, wala nang kabit. So, hindi na kabit, tinister pa natin. So, tanggalin pa rin natin itong itong side na to. Yan, pero good yan, itong side na to. So, hang pa rin natin para sigurado tayo. Yan, tanggalin lang natin to. Yan, okay. So, ginawa natin ng video to, yung mga ganito, kasi meron iba kasi baka maka-experience kayo nito. Good yung output, good yung voltage biasing, tapos good yun naman yung mga pre-drive niya, pero ba't laging pumuputok yung fuse? So, baka maka-experience lang kayo. So, nakatanggal na yan, di ba? So, yun o, nakahang na. Tapos, i-power on natin ulit. Di ba nilagyan ko kanina siya ng fuse? Tingnan nyo maiga. Puputok ulit yan, yung fuse. Yan. Yan, pinawaran ko. Kita nyo? Umilaw agad. O nag-spark agad. Yan. Balik ko na to. Kasi, ganun pa din. So, niresolder ko na ulit. Kasi ganun pa din, pumutok na naman yung fuse. So, talagang kung tutuusin yung mga ganito ay napakahirap. Pati ako nahihirapan ako ng mga ganito. Kung hindi ko lang talaga tsinagaan to mga ka-G-lovers, talagang hindi ko basta-basta makukuha. So, nagawan ko ng paraan na tiyagaan ko siya, na trace ko kung saan yung problema. So, tuturo ko naman yun sa inyo. Huwag kayong mag-alala. So, bali, pumutok na dyan yung fuse. Ganun pa din. Bali, pinagpukusan lang natin sa output. So, sa output lang tayo. Next naman, suyod pa tayo. Yung mga connection sa output. So, ito yung may problema natin. Ito wala. So, suyurin lang natin ulit. Kung saan siya papunta, ito hilang na natin. Ganun pa rin, pumutok yung fuse. Nung paghang natin yan. So, suyurin pa natin to kung saan papunta ito. May dinaanan siya ditong capacitor, Mylar capacitor yan. Tapos ito, 100 ohms. So, ito na lang yung pinaka-last option natin na pwede. Kasi sa output lang may problema eh, mga ka-G-lovers. Itong sa output, pag inuun natin, automatic na breakdown yung fuse. Baka may leak isa sa mga dyan. O pwede itong Mylar capacitor. Kasi pag nakatanggal naman yung output natin, pag inuun natin, hindi naman puputok yung fuse. Pero good naman yung mga output niya. So, walang problema yung output. Hindi naman shorted. Good naman yung biasing. So, ito na lang yung pwede natin paginalaan. Kasi lahat ng output na dinaanan, chinik na rin natin. So, ito. Kita nyo, hindi pa yan na susulda. Hindi na pa natin nagagalaw. Ito, iyan. Ay, hindi yan yung isa pala. Ito, Mylar capacitor yan. 104J. Tapos, karugtong niya, naka-series na 100 ohms. So, ang gagawin natin, tanggalin natin tong Mylar capacitor. Yan. Tanggalin lang natin to. So, habang tinatanggal natin to, papromote muna ng akin ng channel, mga ka-G-lovers. Kung kayo nagustuhan yung mga ina-upload natin na video, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago akong ina-upload na video. So, pahit na rin lang like button kung nagustuhan nyo talaga. So, kung sa FB page nyo to napapanood, pa-follow, pa-share, and pa-like na rin ng video na to. So, yung mga ka-G-lovers, tanggalan natin tong Mylar capacitor 104J. So, ito, para sa protection ng speaker to. Pag may shorted yung speaker mo, ay ito, umuusog to o nasusunog to mga ka-G-lovers. So, ito na mga ka-G-lovers. So, ito. 104J yan. Mylar capacitor.
So, lagyan ko muna to na ulit ng fuse kasi tinanggal natin yan. Kasi pumutok na naman. So, try natin kung puputok pa ba. Yan. Lagyan natin ulit ng fuse. So, jumper lang tayo mga ka-J-Lovers. Pag nakuha na natin, so automatic lagyan na natin ng original o tamang rating na fuse dyan. 10 ampere yung glass fuse. Pag dapat normal na natin. So, pag hindi pa kasi normal, kahit lagay tayo ng fuse, putok ng putok yan. So, magagrabe tayo sa fuse. So, lagyan ko ulit siya ng jumper wire na fuse. So, dapat sa paglagay ng jumper, tansyahin nyo rin yung laki. Tapos sa ampere niya. Kasi pag nasobrahan mo naman laki, baka hindi naman pumutok yung fuse, sunog yung mga output mo niyan. Tandaan nyo yan mga ka-J-Lovers, sunog yung mga output mo niyan. Pag nasobrahan mo naman sa baba, sa liit ng wire, automatic pag on mo niyan, putok agad yung fuse. Kaya saktuhin mo rin yung laki. Para sa ampere niya. So makikita mo naman yung loob ng glass fuse na yan. Almost ganyan lang yung kalaki din ilalagay mo. So yan, nilagyan natin ng jumper wire para sa fuse. Yan. Wait lang mga ka-J-Lovers. Tapos pag nalagyan natin to ng jumper wire, try natin ulit siyang i-power on. Tingnan natin kung puputok pa ba. So natanggalan natin yung mylar capacitor 104J. Kasi minsan pag may leak yung mylar capacitor, minsan hindi mo yan matitis ng digital mismo. Akala mo good pa siya o malapit pa siya sa good, pero pag kinik mo ng analog, minsan analog ang nakakadetect na grabe na pala yung leak niya. So wala tayong analog kasi nasira yung analog ko, laging nalalaglag, kaya hindi ko na napakita sa inyo yung pag-check ng ng 104J. Kaya inactual ko na lang, tinanggal ko lang yan para sa pag-testing natin. Kasi wala namang problema kung nakatanggal yung 104J dyan, kasi para sa protection lang naman yon, para sa speaker natin kung may shorted. Pwede mo naman siyang tanggalin o kabitan. So yan, hindi na pumutok siya mga ka-J-Lovers. Hindi na pumutok yung fuse. Tinanggal ko lang yung mylar. So, testingin natin yung filter capacitor. Tingnan natin kung may 40 volts na to o 41 volts. So, meron na siyang 40 volts, di ba? So, hindi pumutok yung dalawang fuse kasi meron 40 volts sa dalawang capacitor. Pag chinik mo yung voltage biasing nito, ito yung sinasabi ko sa inyo. 0.3, di ba? Good. Yun sinasabi ko sa inyo, good yung voltage biasing nito. Walang problema sa voltage biasing nito. Yung mga output nito ay good din. Pero pumuputok yung fuse. So ngayon, hindi na siya pumuputok nung tinanggal natin yung 104J. Ibig sabihin, may leak yung 104J. So hindi ko na kasi natest dyan sa sa digital. Mas gusto kasing minsan tinitest yan sa analog para makita ko yung leak niyan, no? Kaya lang may problema yung analog natin kasi lagi nalalaglag, so hindi na gumagana. So madali naman yan, mag-actual ka na lang kung meron kang pampalit na 104J. Actual, madali lang hanapin kasi yan. Kung wala ka mabilhan, tingnan mo sa mga board ng TV, meron yan 104J. Kinabitan na natin ng speaker para makapag-audio test tayo kasi hindi na pumuputok yung fuse. Try natin mag-tap kung both left and right meron siyang audio, kasi kung wala naman audio, kahit good naman yung supply na natin, hindi na pumuputok yung fuse. Kung wala naman audio, useless din. Kaya importante meron din audio dapat. So yan, ikabit lang natin to, tapos mag-tap tayo, titingnan natin kung meron na siyang audio both left and right mga ka-J-Lovers, ha. Tingnan natin, magtatap tayo. So, okay. Lagi may nagtatanong sa akin kung ano ba nilalagay ko dyan na capacitor. 470 UF, 50 volts yan para sa 10 inches. So, hindi pa pala mag-audio kasi tinanggal ko pala yung connection ng speaker. Balik natin ulit. So, nagmamadali tayo. Excited baga, diba? Joke lang, joke lang mga ka-J-Lovers kayo. So, ito naman. Naikabitan natin, power natin, tap tayo. So kita ba ninyo mga ka-J-Lovers, both left and right okay na, hindi na pumuputok yung fuse. Normal na siya mga ka-J-Lovers dahil dito sa capacitor na to na 104J.
So kukuha lang ako nito, madali lang maghanap nito sa mga TV, kukuha na lang nito kasi wala akong brand new nito, naubusan. May napansin pala ako sa capacitor na to, ba't kaya may butas to? Parang ganito siguro yung design nito, may butas. So ito kasi wala, itong isa. So nakakuha ako sa TV to. Kinuha ko lang, 104J din to. Same lang sila, 2A 104J. Yan. So ikabit lang natin to, tapos lagyan na natin ng tamang rating ng fuse. Yan, ikabit ko lang to, tapos kabit na natin yung tamang rating na fuse. Tapos lagay na natin yung mga connection para makapag ano na tayo, music test. So kabit ko lang to siya mga ka-J-lovers. So mahirap lang ikabit, so gumamit pa ako ng plies. Yan. So sana meron kayo natutunan sa tutorial natin na to. So hindi na kayo masyadong mahirapan, baka maka-experience kasi kayo ng ganitong mga trouble na good naman lahat pero lagi puputok ang fuse. So baka may posibilidad mga ka-J-lovers na dyan yung problema. So hindi ko pa rin sinasabi na talagang dyan. May posibilidad lang mga ka-J-lovers. So mayroon kasing ibang mga factor. Talagang hindi naman pare-pareho. Parehas yung problema pero iba-iba yung solusyon niya. So naikabitan natin yung ano natin, mylar capacitor. Yan, naikabitan natin. Ito yun, luma. Yan, may butas siya nga na maliit. So yan ang mga ka-J-lovers, okay na to. So ikabit ko lang yung mga connection nito para makamag music test na to. So okay na to, magpapasalamat ako sa inyo sa lagi nyong panonood sa ating channel. So ready for testing na tayo. So bali yan, nilagyan ko na siya ng tamang rating na fuse, so glass fuse. So ready for testing na tayo mga ka-J-lovers. Power on natin. So yan ang mga ka-J-lovers, thank you very much sa lagi niyong pagsubaybay sa ating channel. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-J-lovers. Thank you.